Once again, good morning. How can we become salt and light in this world? Unsaon man nato nga mahimot ang asin o kahayag niini nga kalibutan. We must become the extension of Jesus in the world. Kinahanglan nga may sama kita ni Kristo niini nga kalibutan. The gospel yesterday in the same chapter in Matthew, Jesus was giving his sermon on the mount and he was telling the people about the Beatitudes. The Beatitudes meaning blessedness. He taught the people the true meaning of being blessed. Blessed are the poor in spirit, for they will inherit the kingdom of God. Blessed are those who believe in me, yet they do not see, for theirs is also the kingdom of God. Okay? But in our gospel this morning, it speaks about being salt and light. And if you look closely at it, there is really no connection between salt and light. Because we all know nga ang asin gamiton kini aron sa pagpalami sa pagkaon. And light is used to overcome the darkness. Layo ra kayo ang connection. But we all know nga aside of giving taste to food, salt is also used to preserve food. In fact, okay, aron nga ma-preserve ang pagkaon, gamiton ang asin. No, dunay mga pagkaon that if you want it to last for a few days and weeks, you have to preserve it using this natural preservative, which is salt. And in the church, salt is used as a sacramental. It is used to be sprinkled in our houses or in any areas where it is believed to have disturbances of anything evil. But being salt and light is easier said and done. Perhaps moingon ta nga sa dili pa ko mahimo nga suga og asin sa kalibutan, kinahanglan nga ako sang atibanon ang akong kaugalingon. Atong timan-an nga kini nga mentality, kining gitawag nato nga the me first mentality, mao ni ang gidikta sa kalibutan kanato nga dapat unahon nato ang atong kaugalingon, dapat before ang uban kita sa okay? Apan sayop kini nga pangunahuna tungod kay ang tinuod nga nagsunod kang Kristo, dili mag-una sa iyang kaugalingon. Akong buot pasabot nga dili niya unahon og pagtagad ang iyang kaugalingon. Unahon niya kanunay ang uban. Ayha ang iyang kaugalingon. Kay pinaagi sa paghimo niini, diya nato makita ang kasing-kasing ni Kristo. He came to serve and not to be served. Mao kanang giingon ni Kristo. Niani ako aron sa pag-alagad og dili alagaran. Mauna nga usahay kung atong permeng unahon ang atong kaugalingon, maunang wa tay panahon para sa uban. Kay nakafocus lang ta sa atong kaugalingon og diya nato makita nga dako pa kaayo nga trabahoon di ay ang atong kaugalingon. Mao nang muingon na lang ta nga dili lang sa ko mga lagad sa Ginoo kay di pa man ko perfect. Maldita pa man ko. Maldito pa man ko. Di pa man ko angayan. Kanus aday ka na imong angayan? Ha? Kanus aday ka makasiguro nga ang kanang tanan nimong mga dili maayo nga gawi ma-overcome nimo. Kay basin unyag
Pag na-overcome nimo, pero ang edad nimo 90 anyos na. Wa na kay panahon para mga lagad pas Ginoo. Mao na nga kita nga mga sumusunod, dapat ang atong mentality is you before me. Ikaw una, aya ko. Okay? Kaya nga naman, mauna ang pagpangalagad nato. As Jesus challenged His disciples to become living salt and light of this world, we too are also being challenged by Him to become a salt and light. Again, salt gives taste to food. Dapat ang atong kinabuhi maghatag kini og lami sa uban. Ambot pasabot nga ang atong kinabuhi dapat mahimo nga panalangin ngadto sa uban. Let me ask you this question. Nahimo ba kang panalangin sa imong isig katawo? Okay, we have this mentality also nga maghuna-huna lang ta nga dapat kita ra ang mapanalanginan. Dapat ang ubang tao will become a blessing to me. But how about you? Nahimo ba kang panalangin sa uban? Kana bang imong binuhatan karon? Panalangin ba na sa uban? O nabuisit pag-ayo ang uban tungod sa imo? No? I once read, a quote, and ang ingon mao ni nga kanang stop being toxic kuno. Okay? Og ningon dito nga ayaw lang nga ang uban ra ang maoy mag-adjust sa imo. Dapat susihon pud nimo imong kaugalingon. No? Kay usahay mo man atong kinaiya, gusto nato nga kita rin sabton permi. Mura tag mga abnormal. Mura tag nay mga sayad sa ulo. Nga gusto nato kita rin sabton permi, pero pag kita na gani i-require nga mo sabot, dili tag ganahan. Dili tag ganahan mo adjust sa uban. Mao na mura tag mga naa sa mental hospital. Natay mga gamay. No? Gusto nato nga ang ubang tao maoy muhaom sa atong kinabuhi, maoy muhaom sa atong batasan, mura bag kanindot sa imong batasan. Gusto nato nga kita ray daygon, pero pag kita na gani ang i-encourage nga mo adjust sa uban, muhaom sa uban, dili pud ta kadigig ko gyud kay mao na gini akong pagkatao gyud. Take me or leave me. La kayo. Murag correct. Diba? And nahimo ba ta nga panalangin tungod niya na? Okay? That's why in Calibo, in the Cathedral Church of St. Michael in Calibo, they always have this reminder sa ilang kaugalingon. If their vicar or of their bishop will ask them, "How are you today?" They will always respond, "Blessed to be a blessing." Okay? I am blessed to be a blessing. Okay? Kita pod, no? Dapat mauna nga to ang motto sa atong kinabuhi. Gipanalanginan ko aron mahimo ko nga panalangin ngadto sa uban. Okay? But the question lagi is our life a blessing sa uban? O nagdugang-dugang lang Hinoon sa kalisod o kasakit sa uban? Light, no? Suga. Ingon natong ebanghelyo, ang lampara ko dili ko na ibutang sa ubos, kundi ibutang ko na sa ibabaw aron nga ang iyang suga makatag sa kadaghanan. Is our life like a lampstand? Is the light of Jesus being shown ngadto sa uban? Ipakita ba nato ang atong kinabuhi ngadto sa uban? Nahibo ba tang kahayag? Is our life leading others to the light of Christ? Or
Nahimo na inong samot kangit-ngit ang kinabuhi pod sa uban tungod nato. Kita na inoy nagdala sa ila dito sa kangit-ngit. Timani nato. Kanusa nahimong ngit-ngit ang kalibutan. Sa diyang misulod ang sala sa kalibutan. Diya nagsugod ang kangit-ngit. Og nasayod ta nga that darkness is not of God. Okay? Although God created darkness, no? But the use of darkness, okay, for evil is not of God. It's of the devils. Mao na nga importante kaayo nga the way to overcome sin, okay, is the light of Christ. Every time a person sins, okay, his life becomes darker. And out of that darkness, okay, they need the light of Christ. When was the last time that you were there for someone in their darkest moment? When was the last time that you were there when your friend or your family, your relative, your church mate, your classmate, tanang mate, when was the last time nga you were there in their very dark moment of their life? Naka-share ba ta sa ila? Sa pulong sa Ginoo? Naka-encourage ba ta? Let us forget ourselves by eliminating the me, myself, and I attitude. Atong isalikway na ng batasan, kanang me, myself, and I attitude. Kanang first mindset, kanang dapat ako una. O kinahanglan magsugod ta sa pagpuyo sa mga pagtulunan ni Kristo, pinagi sa pag-una nato sa uban. Nabay mawala nato kung unahon natong uban? Wala. And in fact, naa hinuon tayo makuha kung unahon nato ang uban. Unsa man? Humility. Ikaduha, service. Pagpaubos o pagpangalagad. Kung gusto gid ta makasabot sa kasing-kasing sa Ginoo, unaha ang uban. Amen? Unaha ang uban. Testingin ninyo. Okay? For those who are watching, if you really want to know the heart of Jesus, unaha ang uban. Asi, gunahuna na yung kaugalingon. Kaya ka na yung kaugalingon, permanente na. No? Kaming mga clergy, our life is offered to God, and one of our offerings to God is ourselves, particularly our time. Kaming mga clergy, wala na sa among motto nga mauna gid permi ang among kaugalingon. Pero dili nabot pasabot nga wala may panahon sa among kaugalingon. Pero kung papilion mi kinsay mauna ang among kaugalingon or ang uban, ang tinuod nga clergy unahon niyang uban. Amen. Unahon niya ang gingarian sa Ginoo. Unahon niya ang simbahan. Ang pagpangalagad. That's why only a few will understand this. Nga from the very moment of our ordination, patay namin sa among kaugalingon. That's why kung nabantayan ninyo ang panahon sa ordination sa deacons o priests, tabunan mi og itom nga tela to symbolize that we are dead to ourselves. Nga patay namin sa among kaugalingon. Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ, therefore I no longer live, but Christ in me. Patay namin sa among kaugalingon. Wala namin naghuna-huna nga unsa na lang among kaugmaon, no? Unsa na lang among kaunon. Wala namin maghuna-huna ana. God is already the number one. And maklergy man o dili, dapat God is always the number one. Amen?
dili na nga para lang sa mga vocation sa mga clergy. Kada usa nato dapat ang Ginoo may numero uno. Pero unsa may atong giuna usahay, ang atong kaugalingon, ang atong pagkatapulan, ang atong kaugalingon nga comfort, ang atong kaugalingon nga kahayahay, no? Amo ko ingon nga dili na nato na i-enjoy ng mga butanga, pero kung muabot ang panahon nga kinahanglan kang mupili kung Ginoo ba or ang imong kaugalingon nga kahayahay, comfort unsa pa na diya, I hope and pray that you will choose God. Tungod kay mao kana ang tinuod nga pasabot kung mosunod ta ni Kristo. That's the very essence sa atong pagsunod sa Ginoo. Nga nagsunod man ta sa Ginoo, so siya na ang magbuot. Dili na kita ang magbuot. Pero sa kay magbuot-buot pa man gyapon ta. Kay we think nga pwede na to mahangyo ang Ginoo. Lord, basin day Lord. Dugay na bitaw ko nang alagad nimo Lord. Na Lord wa. Murabag ikwentahan na natong Ginoo. And no amount of service nga atong gihimo, can surpass what God has done for us. O walay gidakon sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga makalabaw sa tanang maayong butang nga iyang gihimo sa atong kinabuhi. We cannot change God. Dili na to pwede mabag-o ang Ginoo. But God can change us. Mao na nga it is really a challenge karon nga kabuntagon. Are you the salt and light of this world? Tanawa ang inyong palibot. Tanawa ang mga balita karon nga panahon. Most of it are news of darkness. Gamay lang ta nakamatikod niini. Ang kalibutan karon hasta ngit-ngita. Tagaan mo na example. Kana lang balaod nato karon sa Pilipinas nga kamulong nga ginapanday kanang divorce. Darkness is looming. Imagine, pag matuman na siya, there would be easy access to divorce in the Philippines. And what would it speak about marriages? Unsa maikasulti ni ana nga balaod bahin sa mga kaminyoon? Mga tao mahadlok na magpakasal because they will no longer believe, in the inseparability, okay? Or the dissolution sa kaminyoon. And they will, uglabaw sa tanan, they will no longer trust God. Na kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, people will no longer believe. Kaya nga naman, na may divorce nga balaod. And people would say, di na lang ko magpakasal. Maglibin-libin na lang ko. Okay, basin unya moabot ang panahon nga di na gana na kung pare sa ako, basig mag-file po nag-divorce. Kalas-kalas ako, may na lang ning kuan, white commitment. See? That's darkness, my dear brothers and sisters. Darkness in marriages, And that is just one of the few things that is happening around us. That's why kinahanglan kita nga mga Kristohanon, kita nga masumusunod ni Kristo. No, dili lang mga Kristohanon by name, gitawag nga mga nominal Christians. Okay? But kinahanglan kita nga mga sumusunod, tanan nga nagsunod, tinuray nga nagsunod kang Kristo, dapat mahimutang asin og kahayag sa kalibutan. It's time nga mubarog ang mga Kristohan, ang mga sumusunod ni Kristo karong nga panahon. That is why, never forget that you are created in the image of God, ug labaw sa tanan, you are created with a purpose, ug kana nga purpose is mahimo ka nga panalangin sa uban kinabuhi. Amen. Please stand.